Mga kapuso, patuloy ang paglakas ng Typhoon Goring habang kumikilos patimog sa dagat sa silangan ng Cagayan. At dahil sa bagyo, nakataas ng signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at sa extreme eastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, magtatagal pa ang bagyo sa dagat kaya posible pa itong mas lumakas at maging super typhoon sa mga susunod na araw. Magandang hapon po. Ilang lugar sa norte ang nakabantay na sa hagupit ng bagyong Goring na inaasahan daw na magiging super typhoon. May wind signal number 3 na sa ilang lugar sa Cagayan at Isabela. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine. Pia, Ivan, nakadeploy at nakastandby ng mga rescue personnel sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan sakaling kailanganin na maglikas ng mga residente mamayang gabi. Mag-aalauna ng hapon, bumuhos ang ulan sa mga bayan ng Lalo, Gataran at Ambulog sa Cagayan. Pabugso-bugso naman ang ulan at hangin sa bayan ng Santa Ana. Matataas ang alon sa dagat. Kahit pinalilikas na ng LGU ang mga nakatira sa tabing dagat, may mga residente na natili. Hindi pa po kami umaano ma'am kung darating po yung mga kagawad na magsasabi ma'am na maglikas kami. Lilikas na po kami. Inihintay lang namin yung signal sa barangay pag sinabi talagang lilikas na kami. Sa datos ng Santa Ana MDRRMO, halos 3,000 ang dapat lumikas. Kung kailanganing mag-forced evacuation, nakastandby ang mga otoridad. Malakas na rin ang ulan sa Calayan, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, nakahanda na raw ang rescue teams, mga gamit, food packs at iba pang supply kapag lumakas ang bagyo. 10 bayan sa Cagayan ang binabantayan ng PDRRMO dahil sa banta ng flash flood, landslide at storm surge. Ang ilang lugar sa Silangang Isabela nasa wind signal number 3 na rin nitong umaga. Kung kailan ramdam na ang pag-uulang dala ng bagyo. Sa Batanes, inabisuhan ng mga residente, pati mga opisina ng gobyerno na isecure ang kanilang mga bubong. Matataas na raw ang alon sa eastern portion ng probinsya. Wala nang biyahe patungong Itbayat Island. Ang biyahe naman pasabtang island, tuloy, pero mahigpit na binabantayan ng Coast Guard. Pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa Ilocos Sur. Umapaw na ang ilog sa pagitan ng bayan ng Sigay at Gregorio del Pilar. Nawala ng kuryente sa 2 barangay sa Banayoyo. Ivan, sa ngayon nakahanda ng mahigit sa 10,000 na food packs na ipapamahagi sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. Samantala, pinag-iingat ng PDRRMO ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide, especially kung magtuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ivana? Jasmine, nitong mga nakaraang bagyo, mga nagdaang bagyo, sina Egay, Falcon at yung hanging habagat, naapektuhan din ng malubha ang lalawigan ng Cagayan. Kumusta? Meron pa ba silang mga supplies dyan? May matutuluyan pa kaya yung mga apektado, mga evacuation centers? Actually, tama ka nga dyan, Ivan. Actually, yung mga lugar na mismong tatahakin din ngayon ni Bagyong Goring, yun mismo yung mga lugar na tinahak din ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay noong nakaraang mga buwan. 1 month actually yung pagitan. And sa ngayon, mismong ang nagsabi PDRRM o ganun din ang provincial government na bago pa itong Bagyong Goring ay nakaposisyon na lahat yung mga supplies na kailangan mula sa DSWD at maging sa provincial government, especially doon sa may part ng Calayan Islands na kung saan ang hirap noon napasukin kapag merong mga bagyo at maging sa may Fuga Islands. Bukod sa mga food packs, Ivan, ay may mga nakadeploy na rin doon o nakapreposition na rin doon na mga rescue personnel. Doon naman sa mga evacuation centers o yung mga posibleng puntahan nila in case sila ilikas ay nakaready naman yun lahat, Ivan, dahil actually sa ngayon naman ay kahit papaano nakarecover naman na ang karamihan sa ating mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay. Ivana. Naku, kapit mga kapuso dyan sa Cagayan. Ingat po kayo. Ingat ka rin at maraming salamat sa iyo. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado isang traffic constable sa Quezon City na nanutok umano ng baril matapos maistorbo umano ang kanyang pagtulog. Nakatutok si James Agustin. Nagmamadali pumasok sa isang compound ng 3 lalaking nahulikam sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, mag-alas 10 kagabi. Matapos ang halos 1 minuto,
Kasunod na nila ang isang lalaki na may dalang baril at nakatutok sa direksyon kung saan pumunta ang tatlong lalaki. Naaresto ng QCPD Station 14 si Recto Barasi Jr. na isang MMDA constable. Pagdating nga doon sir sa area, nakita nila na may hawak na baril itong suspect natin sir. Kaya siya inaresto. Naingayan itong suspect natin sir at lumabas nga nung bahay niya. At doon nga sir ay nilabas niya yung baril niya at tinutukan itong mga complainant natin sir. Kwento ng mga biktima, nakatambay sila at nagkukwentuhan sa labas ng bahay ni Barasi. Yung kasama ko po is pumulot siya ng styrofoam at binali. Tapos lumabas itong suspect naman po ay lumabas at sabi na, ano ba, nakakabulabog kayo, ang iingay nyo, gusto nyo bariling ko kayo dyan. Humingi pa po kami ng pasensya. Napatakbo raw sila sa takot pero sinundan pa rin sila ng suspect. Nambubulabog po sila. Natutulog ako kasi pagod ako sir. May kumalabog sa gate ko na ano. Kaya yun sir, alumpungatan ako sir. Nabawi sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang i-check ng pulisya ang lisensya, expired na. Hindi rin sakop ng lisensya ang pagbibitbit ng baril sa labas ng bahay. Maharap ang suspect sa mga reklamong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa tansya ng isang oil industry source, madaragdagan ng 20 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman posibleng hindi gumalaw ang presyo o posibleng tumaas ng 40 centavos per liter. Kung matutuloy ang oil price hike sa susunod na linggo, 8 sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo ng diesel. Ang increase aabot na sa kabuang mahigit 13 pesos kada litro. At sa gasolina naman, mahigit 9 pesos per liter na ang dagdag matapos ang 7 sunod-sunod na price increase. Pinapadetalye ng Makabayan Block kay Vice President Sara Duterte ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ay kay Makabayan Block member, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kailangan ipaliwanag ni Duterte kung saan kinuha ang 125 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina noong 2022 at kung paano ito ginastos. Wala raw kasi ang naturang pondo sa 2022 national budget. Sabi ng Makabayan Block, hinihintay nila ang report ng Commission on Audit tungkol dito. Sa budget hearing noong isang araw, sinabi ng COA na kakasumiti pa lang ng OVP ng mga dokumento kaya pinag-aaralan pa ito ng komisyon. At kapag kumpleto na raw ang datos, pag-aaralan ng Makabayan Block ang posibleng paghahain ng mga reklamo kabilang anila ang impeachment complaint laban kay Duterte. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Vice President Duterte na bukas sila sa investigasyon ng COA tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabay buwelta na hindi raw siya dapat magpaliwanag kay Castro na nagtahi-tahi lang anya ng mga alegasyon laban sa kanya at kanyang opisina. Sasagutin daw ni Duterte sa investigasyon ng COA at sa budget hearing sa Kamara ang mga paratang sa kanya at sa OVP. Sabi pa ni Vice President Duterte, sana raw ang maging masaya si Castro sa pag-iisip nito sa pagpapa-impeach sa kanya. Gumuho ang gilid ng isang bundok sa Tiboli, South Cotabato dahil sa lindol. Humambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno at kawayan. At ang mga motorsiklo naghanap ng ibang ruta. Nagkabitak-bitak ang ilang kalsada at napunan pa nga ang pag-uga ng ilaw sa bahay ng lumindol. Sa General Santos City naman, nahulog sa sahig at nabasag ang mga panindang alak at canned milk ng isang negosyante. Nabasag din ang kanilang salamin. Magnitude 5.5 na lindol ang naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao kaninang madaling araw. Sa ngayon, patuloy pa rin daw ang isinasagawang assessment sa mga lugar. Arestado sa Parañaque ang isang lalaking nagpapanggap umanong tauhan ng NBI na ang modus daw, takutin ang mga biktima na may hit o watch list entry sa ahensya. Nakatutok si John Consulta. Agad sinunggaban ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division ang target nila nang makumpirmang hawak na niya ang marked money. Nakasuot pa ng NBI jacket ang 70 years old na suspect na si Wilfredo Reyes.
Nahuli si Reyes itong Biyernes sa labas ng isang kainan sa Parañaque nang tanggapin niya ang pera sa kanyang biktima. Ayon sa NBI, nagpapanggap ang suspect na isang mataas na opisyal ng NBI. Di umano, tinatakot niya ang mga biktima na meron silang hit o nasa watchlist ng NBI. Kunwari, tutulungan niya yung ating victim na maalis ang isang hit sa NBI clearance. Pero peperahan lang niya ito. Nakuha sa suspect ang isang peking NBI ID, badge at baril na walang permit to carry outside of residence. Naglabas din ng certification ng NBI na hindi nila empleyado ang suspect. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng suspect na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Inaalam na ng NBI kung mayroon pa bang ibang mga biktima sa ginagawang modus operandi ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sasabay ang bagyong Goring sa long weekend bago ang pinaghahangdaang pagbabalik eskwela. Ang mga paghahanda sa bagyo at biyahe sa probinsya, tinutukan ni Bernadette Reyes. Ang City of Pines tila City of Rain din ngayon. Pero kahit maulan, inaasahan ng Baguio City na maraming turista ang aakyat lalo't long weekend. Kita nga sa mga pangunahing kalsada sa Baguio ang bigat ng trapiko. Makulimlim at maambo naman kanina sa Kasiguran, Aurora. Dahil sa bagyong Goring, bawal munang maglayag doon, pati iba pang mga aktibidad sa dagat. Ilang barko ang nakidaong na rin sa Kasiguran Port para hindi mapuruhan ng husto ng bagyo. Sa Batangas Port, nag-ikot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ngayong huling Sabado bago ang pasukan. Inaasahan doon ang dagsa ng mga magsisiuwian. May passenger assistance desk para alalayan ng mga pasahero. Ini-inspeksyon ng bawat bagahe, pati mga dokumento ng mga bibiyahe. Tiniyak ng PCG at ng Batangas Port na hindi overloaded ang mga sasakyang pandagat. Ayon sa PCG, posibleng mas dumami pa ang mga bibiyahe bukas hanggang Lunes. We have already more or less mga 100,000 no, na pasahero, inbound and outbound yan. Kanselado muna ang leave ng mga tauhan nila habang naka-heightened alert hanggang September 1. Sa Davao City, hindi pa man pasukan, marami na ang commuters. Kaya sa Martes na mismong unang araw ng klase, daragdagan ang mga bus kapag peak hours. May mga augmentation bus service naman sa mga rutang maraming pasahero. All major roads in Davao City, lalo na yung may mga schools na mga major roads, as early as 5:30 in the morning, we are already deploying traffic aids and mga traffic enforcers to assist motorists, not only motorists but also pedestrians. Asahan din daw na makakabigat sa daloy ng trapiko ang mga construction sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Alamin naman natin ang update sa bagyong Goring mula kay Anjo Pertiera ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo. Magandang hapon, Ivan, at magandang hapon mga kapuso. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at sa extreme portion ng Isabela. Nakataas din ang signal number 2 naman sa eastern portion ng Isabela at ng Cagayan, pati na rin sa northern portion ng Aurora. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan, kabilang Babuyan Islands, northern at central portion ng Aurora, probinsya ng Quirino, iba pang bahagi ng Isabela, mga probinsya ng Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga. Nakataas din ng signal number 1 sa Abra, pati na rin ang eastern portion ng Ilocos Norte, Pulilio Islands, eastern portion ng Benguet at ng Nueva Ecija, kasama rin dyan ang Calaguas Islands. Huling namataan ang sentro ng Typhoon Goring sa layong 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Kumikilos yan patimog. Batay sa forecast track ng Pag-asa, kikilos pa southeast ang bagyo bukas at pa east-northeast naman sa Lunes. Dahil magtatagal ito sa dagat, sabi ng Pag-asa, ay posible pa itong lumakas bilang maging super typhoon. Patuloy na palalakasin ng bagyong Goring ang habagat na patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa bagyo. Posible po yan na maranasan hanggang sa Lunes. Maganda pa rin tayo sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maulan din sa Southern Luzon hanggang sa Lunes dahil naman po yan sa habagat na patuloy na inahatak ng bagyong Goring. Sa Metro Manila, mga kapuso, mataas din ang tsansa ng ulan kaya huwag kalimutang magdala ng payong.
Habagat din ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan naman ang mas maayos sa panahon sa Mindanao pero maghanda pa rin tayo sa posibilidad ng mga thunderstorms. Ako po si Andrew Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan anuman ang panahon. Ilang tinamaan ng diarrhea, nasawi at may mga bangkang nasunog sa dagat. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Mangingisda, nasagip matapos masunog ang bangka sa Balayan, Batangas. Ayon sa PCG, nagliyab ang bangkang gamit ni Haidel Desieto at unti-unting lumubog sa dagat kahapon ng umaga. Problema sa makina at faulty wiring ang tinitignang sanhi ng sunog. Sa Burgos, Ilocos Norte, mag-amang mangingisda naman ang nasagip sa laot nang masunog din ang kanilang bangka. Ayon kay Ramil Pante, biglang sumabog ang makina ng bangka. Nakahingi raw sila ng saklolo bago tuluyang nasira ang kanilang cellphone. Paalala ng mga otoridad, laging tiyaking maayos ang mga bangka bago pumalaot. 5 patay sa Karamoan, Camarines Sur dahil umano sa diarrhea. Ayon sa MDRRMO, mahigit 80 ang naitala nilang kaso ng diarrhea, 10 sa mga ito ang malala. Sa pagsusuri ng Regional Health Unit, may mga bakterya sa kanilang inuming tubig. Namahagi na ang LGU ng malinis na tubig at food pack sa mga residente. Bibigyan din daw ng tulong ang mga pamilya na mga nasawi. Wildfire sa Maui, Hawaii, 3 Pilipino ang namatay. Ayon sa Philippine Consulate sa Honolulu, nagpaabot na ng pakikiramay at suporta ang konsulado sa mga pamilya na mga nasawi. Patuloy pa ring tinutukoy kung saang bansa galing ang iba pang biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bago magpasukan sa Mates, ilang bakasyonista ang sinulit ang long weekend para mag-unwind sa pamosong Boracay. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Isa ang taga Bulacan na si Aldrin sa mga dumayo sa Boracay kasama ng mga kaibigan ngayong long weekend. Excited na raw silang ma-experience muli ang White Sand Beach. This is actually my favorite place in the Philippines. I've been here for di ko na mabilang kung ilang beses. Mga office mate at pamilya naman ni Liza ang kanyang kasama sa pag-a-unwind sa Bora. Mag-banding-banding kami kasi ito lang yung long weekend tapos birthday pa ng anak ko. Enjoy rin sa beach ang ilang foreign tourists tulad ni Delilah at kanyang asawa na mag-e-extend pa raw. It's my first time in Philippines and in Boracay. Very nice country, nice people, kindly people, and we enjoy. We are here since 7 days and add 7 days more. Ayon sa Malay LGU, umaabot na sa 5 hanggang 6,000 ang daily tourist arrival sa Boracay. Usually yung mga requirements, mga booking sa hotel, and then valid ID syempre. Yung mga box na yan, wala na. Nakaalerto naman ang kapulisan, PCG, BFP, MDRRMO at emergency responders para masiguro ang kaligtasan ng mga bakasyonista. May mga pulis na nagbabantay sa beach at sa iba pang matataong lugar. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis para walang makapasok na iligal na droga. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Zen Kilantang, nakatutok 24 oras. Busy ngayon si Alden Richards sa kanyang hosting gig sa Battle of the Judges. Bukod dyan, active din ang kanyang acting career at sunod-sunod ang pagganap sa mga challenging roles sa magpakailanman. Nakatutok si Aubrey Carampel. Mula sa atletang may cervical dystonia, 26K and counting, binash na influencer sa social media, at kwento ng lalaking nasangkot sa krimen. Hindi ko pa rin kayo susukuan kasi mahal ko kayo. Ngayong Sabado, sa finale episode ng month-long anthology ng Magpakailanman, isa sa buhay naman ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ano gusto mo? Tumigil ako? Gusto mo sumuko ako? Paano si mama at papa? Ang kwento ni Andrew Cantillana na nag-alaga sa mga magulang na parehong may mental illness.
Noong 2012, itinampok ang kwento ng pamilya Cantillana sa programang Wish Ko Lang at ang ipalalabas daw ng MPK kung ano na ang nangyari sa pamilya. I'm not gonna do this for myself. I'm gonna do this for this kid, for this guy, for Andrew. I'm gonna do this for him and for his family. Kasi ang hirap eh. It's not a happy ending. Gusto nga raw niyang makilala ng personal si Andrew at matulungan, nakarelate at marami rin daw siyang natutuhan sa mga ginampanang totoong kwento. Ang similarities nga namin na nakita ko, gusto naming mabuhay regardless of everything that's happening. Iba-iba man yung pinagdadaanan naming 5. We wanna live for our loved ones. We wanna live because of our dreams. Bakit ganun? Busy rin si Alden sa pag-host ng Battle of the Judges na magsisimula na ang semifinals. Our judges and the talents are very much into the perspective na they want to inspire people with their performance. Mapapanood na rin soon ang kanyang pelikula with Julia Montes na 5 Breakups and the Romance. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nagkagulo sa gitna ng isang domestic flight sa Myanmar. Pagkalipad kasi, isang babaeng pasahero ang sumakit ang tiyan dahil manganganak na pala. Pero dahil sa pagbabayanihan ng mga pasahero, natulungan nilang babae. Naligtas na nakapagsila. Bumalik ang aeroplano at pagkalapag, agad sinaklolohan ng mga paramedic, ang ina at ang kanyang baby girl. Habang patuloy pa rin ang usapan para sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea, idinaos naman ang alon exercises o pagsasanay ng mga puwersa ng Pilipinas, Amerika at Australia. Nakatutok si JP Soriano. Mula sa paghahanda ng mga sundalo galing Australia, Amerika at Pilipinas, hanggang sa pagsabak sa airtime amphibious and follow-on land operations, pangmalakasan ang alon exercises o ang bilateral amphibious training activity ng AFP at Australian Defence Force na suportado ng US Marine Corps. Sabi ng Australia, layo ng pagsasanay na mapalakas ang interoperability o pagtutulungan ng bawat bansang kasapi at ang kahandaang tumugon sa mga hamong pansiguridad. Dati nang sinabi ng Pilipinas na ang mga pagsasanay ng AFP sa mga kaalyadong bansa ay hindi para masindak ang ibang bansa gaya ng China. Sa pulong ng DFA at PCG, binigyang halaga ng DFA ang pagbabantay ng PCG sa West Philippine Sea. We recognize your dedication to also helping us in promoting the rule of law and the adherence to the international rules-based order. Pinaliwanag din namin yung transparency ng Philippine Coast Guard operation sa West Philippine Sea. And of course, sinabi rin naman ng DFA that they are going to continue to find ways sa diplomatic channel kung paano mariresolve yung issues. Sa Pilipinas din idinaos ang usapan sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea na magtatakda ng alituntunin sa pagkilos at reaksyon ng Pilipinas, China at ibang bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sabi ng DFA, natalakay ang bagong insidente at mga hamon sa South China Sea na nagpapahina raw sa tiwala, nagpapalala sa tensyon at nagiging banta sa kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Ayon pa sa DFA, nananatili ang panata ng Pilipinas na makabuo na agad ng epektibo at makabuluhang COC. Habang wala pang katiyakan kung kailan talaga matatapos ang Code of Conduct sa pagitan ng China, Pilipinas at ASEAN, tuloy lang daw ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Tuloy lang din daw ang gagawin na ng resupply mission sa Ayungin Shoal, kahit pa may mga bansang haharang dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pasukan na sa Martes, kaya sa iba't ibang paaralan, handa na para sa balik eskwela ng mga mag-aaral. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Bahit Castillo High School, nalinis na rin ang paligid at naayos ang mga classroom. Pero kulang pa rin ang mga classroom sa dalawang paaralan. Shifting kami, grade 7 and 8 pang umaga, grade 9 and 10 ay pang hapon.
Wala tayong problem sa books and modules. Dumami ang mga enrollees na mga transferred in, kaya magkakaroon tayo ng kakulangan ng teachers, lalong-lalo na po ng classroom. Sa pamilyang lungsod ng Malolos, mabenta ang school supplies kahit tumaas na ang presyo. Ang ilan sa Divisoria ang punta. Dito sa MD Santos sa Divisoria sa Maynila, magkakatabi ang mga nagtitinda ng school supplies. Mainit at siksikan sa dami ng mga tao, pero para sa ilang namimili, sulit naman daw sa laki ng mamimenos gastos. Mahal po sa mall, malaki po yung pagkakaiba ng presyo. Sa pantalon, ito mabibili mo siguro doon ng almost 1,000. Dito, mga 200 plus lang. Marami na pong wala, naubos na yung ibang mga sizes. Kulang-kulang na yung mga sizes namin. Maghahanap na lang po sa iba kung saan makukumpleto yung nila. Sa dry goods section ng Marikina Public Market, puro display ng school shoes ang makikita. Dahil sa mas mataas na presyo ng raw materials, may mga nagtaas na ng presyo tulad ni Grace. Nakatatak na sa mga Pinoy yung Marikina matibay. So, tinatangkilik talaga ang Marikina made namin. Sa Zamboanga City hanggang pedestrian lane, sinigurong bagong pintura gaya ng nasa tapat ng Santa Maria Central School. Abala rin ng mga magulang sa pag-iisip ng babaunin ng mga anak. Kanin talaga ipabao mo sa mga bata. Sa pabilisan na lang, kahit inka na lang, lagyan mo lang ng konting gulay. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, dapat may 3 hanggang 4 na food groups ang bawat baon para magkaroon ng lakas ang mga mag-aaral. Halimbawa, maglagay ng kanin, protina gaya ng manok, gulay at prutas. Kung sandwich ang ipapabaon, gawin daw na magkakaiba ang palaman kada araw. Piliin daw ang whole grain na tinapay at low fat na mga dressing gaya ng mayonnaise. Maglagay rin ng inumin gaya ng tubig, gatas o juice. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Buhay na buhay pa pero nahinto na ang pensyon ng isang babaeng edad 80. Ayun pala, nakalista na siyang pumanaw na. Yan ang idinulog sa Sumbungan ng Bayan. Buwan ang tumatanggap ng halos 3,000 pesos na pensyon ang 80 years old na si Aisa sa Maguindanao bilang survivor ng pumanaw na anak na pulis. Pero sumbong niya, bigla raw itong nahinto nitong April 20 to 21. Humihingi po kami ng tulong sa sumbungan para maibalik po yung pensyon po ng lola ko po. Malaking tulong sana sa pang-araw-araw na gastusin ni Aisa ang pensyon. Pero nahihirapan silang ipaayos ang ginawang tag and hold status sa kanyang record. Sabi po nila na pumunta po kami sa Campo Crame para malaman namin kung ano ba talaga ang nangyari sa pensyon ng lola ko. Sabi namin, hindi namin magawa yun kasi wala kaming panggasto po. Paglilinaw ng PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS. Sa record po namin, hindi po ang nakalagay ay deceased. Ang nakalagay po ay unlocated. Pag hindi po siya ma-locate or ma-account, 3 months po, ano po yan, pupunta po siya sa tag and hold. Pero tapos another 3 months na naman po, ma-delete na po siya sa alpalis ng mga pensyonado. Dapat magsadya po kasi yung siya or ang kanyang kamag-anak sa pinaka-nearest police station para po malaman na nandun po siya. Tiniyak naman ng PRBS na makakatanggap na si Aisa ng pensyon simula ngayong Agosto, kasama yung mga nakaraang pensyon na hindi nakuha. Nag-email na kami sa Napolcom na yun nga po, i-restore na po yung kanyang pensyon. Considering po na na-account na po si Mrs. Aaron. Physically, buhay pa po siya. Kung kailan po natigil yung pensyon niya, i-restore din po yun. I-back earned or differential. Makukuha niya po yun. Nasa ATM na lang naman po yun. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nagkaberyaman, maayos pa rin nakarating sa Pag-asa Island ang mga nagsasagawa ng resupply mission na lula ng BRP Laguna. Nakatutok si Joseph Moro. Sa wakas, awan ng Diyos nakarating din. Ngayong hapon na nakarating ang BRP Laguna ng Philippine Navy na may resupply mission sa Pag-asa Island. Gabi ng Martes naglayag ang BRP Laguna parehong araw na nagtagumpay ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Kagabi pa sana ito nakadaong pero nasiraan ng makina sa gitna ng laot. Sa di kalayuan, makikita ang ilang barko ng China malapit sa BRP Laguna. Sa lapit na yan, sabi ng ilang residente, maaaring tanaw ng mga Chino ang mga aktibidad sa isla. Ang kaibahan ng resupply mission sa Pag-asa Island kumpara doon sa ibang mga resupply mission sa mga lugar na sakop at kontrolado ng Pilipinas ay may mga sibilyan, mga residente ng Pag-asa Island na sumasabay dito. Bit-bit nila ang kanilang mga pangangailangan sa isla. Kaya sabi ng AFP, mas maganda kung mas marami ang mga barko ng Pilipinas para sa mga resupply mission. Sabi nga ng commander ng Westcom na si Vice Admiral Abet Carlos, sabi niya, at any one time, there are more than 400 foreign ships, no? At karamihan nito, mga Chinese ships, no? Of course, meron pang ibang mga barko dito katulad ng mga Vietnamese, Malaysians, hindi lamang China ang nandun sa area na yun. Sa pag-uwi ng mga taga-Pag-asa, maraming Chinese vessel ang nakita sa May Pag-asa. Ang puwersang Chino ay nakakalat sa West Philippine Sea tulad ng mga sumubok na humarang sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong August 5 at August 22. Matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa Ayungin. Sa litratong ito, makikitang nakasaludo sa watawat ng Pilipinas ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa misyong yan, namataan ang isang eroplanong may tatak na Navy. P-8 Poseidon plane daw ito ng US Navy ayon sa Agence France Presse. Hindi kinumpirma ng Pentagon kung kanila nga ito, pero suportado daw ng US Defense Department ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasupog ang talas ng isip at teamwork ng ilang reporter at anchor ng GMA Integrated News sa Itbulaga. Sa segment na Word of the Rings, Team 1 sina Emil Sumangil at Maureen Shrivers, habang Team 2 naman sina Rafi Tima at Aubrey Carampel. Competitive ang dalawang pares pero di pa rin naiwasan ang kulitan. Team 1 ang nanalo na nakakuha ng sagot na mas maikling oras. Bukod dito, may nanalo rin ng 1 million peso jackpot sa kanilang segment na May Paki Sayo kanina. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Makapuso kahit sino kakabahan kapag nagre-review para sa exam. Kaya minsan, kailangan ng icebreaker. Pero, naku, wag ka. Ang isang review session para sa licensure examination for professional teachers, abay nagbistulang singing competition. Ladies and gentlemen, the pride of Cebu. Bawat estudyante pinapasahan ng mic, game agad na makipagbiritan. Kaya magbiritan. Para mag-enjoy ang mga estudyante, karaoke ang naisipang pakulo ng instructor na si Froilan. Balak niyang sorpresahin ang mga ito pero parang siya pa raw ang mas nasorpresa. Napaindak pa nga si instructor sa tuwa at hindi nagtagal ay nakising along na rin. Ang gagaling naman. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.